hobby. At ngayon, nakita ko naman sa inyo ang magfi-feeding ako ng aking mga goldfish fry, mga nasa 7 days old pa lang, gamit ang baby brine shrimps. At saka ipakita ko rin sa inyo kung paano mag-prepare ng baby brine shrimps para sa mga goldfish fry ko. So ito, panoorin nyo. Itong mga goldfish fry ko, mga nasa 7 days old pa lang to. So ito sila. Ayan. So maliliit pa masyado. No? 7 days old. Yan, parang mga buhok pa lang sila. No? Kalalaki. Ayan, madami. So ang first feeding ko nito ay brine shrimps talaga. For 7 days now, pinapakain ko sila ng brine shrimps. At saka pag nag-prepare ako ng brine shrimps, ang alternate food na pinapakain ko ay ang first bite. Ito naman yung first bite. Yan. So itong first bite, maganda to sa mga fry, no? Kahit anong klaseng fry, sa mga gapi, no? Sa mga fry sa cichlid, convict, saka fry sa angelfish, and saka fry sa mga goldfish. So pag nag-prepare ako ng brine shrimps, so ang brine shrimps kasi it will take mga 18 to 24 hours bago siya pwede ma-i-harvest. So between that, ito yung pinapakain ko, yung first bites sa mga goldfish fry ko. Yan. So naka-alternate. Yan. So pag wala silang pagkain, first bite ang pinapakain ko sa kanila. Yan. So na lang yung brine shrimps ko na natira. Ayan, kaunti na lang natira sa mga brine shrimps ko. Maliliit yan, marami yan sila dyan. Kahit kaunti na lang yan, pero marami pa yan. Ito yung i-feed ko muna. And then lalagay ko sila muna dito sa maliit na lagayan na to gamit itong turkey baster. So yan, kunin natin. So dito marami pa yan, maliliit lang. So last ko na to kasi na harvest. Yung dati na harvest ko na ito, mga nasa 2 days na to. Then marami pang mga natira. So ngayon iubusin ko na lang to, and saka mag-prepare ako ng panibago. At yun ang i-share ko rin sa inyo, paano mag-prepare ng brine shrimps at kung ano ang mga kinakailangan at kung anong ginagamit ko na brine shrimps. Yan, i-share ko yan lahat sa inyo. So ito na yung na-harvest ko ng mga brine shrimps. Yan, tingnan natin sa ano. Ayan, kung mapansin nyo, maraming mga eggs na natira, no, na hindi na-hatch. Pero ayan, marami ding mga na-hatch na to. Ayan, maliliit. Dami, maliliit. Ayan, gumagalaw-galaw. Yun yung mga brine shrimps na gusto-gusto kainin ng mga goldfish fry. Pwede dito sa beta, pwede din sa gapi. Ngayon, mag-feeding tayo sa mga goldfish fry. Ayan. So, ganyan lang mag-feeding sa kanila. Ayan. Maganda kasi itong brine shrimps kasi live food siya, and gustong kainin ng mga goldfish fry. Ayan. And maganda to siya, maliliit pa yung mga goldfish fry kasi kapag ito pinakain natin ng duff nya, medyo malalaki pa ang duff nya para sa kanila. So maganda yung brine shrimps, gusto talaga nila. Ang size ng brine shrimps ay maganda talaga sa mga fry. Ayan. Ayan. So yan lang mag-feeding ng mga goldfish fry. Dito yung mga 7 days old ko, ito malalaki na to.
Malalaki na yan sila. Ito pwede na feeding to ng Daphnia. Ayan. Malalaki na kasi ito. Ito pwede na sa Daphnia Magna Daphnia saka Moina. Ayan. Ang Moina kasi maliliit compare sa Magna. So probably mga 2 to 3 weeks or 4 weeks pwede na sa Daphnia Moina. Okay, or 2 weeks Daphnia Moina pwede na. Malalaki na, maliliit kasi Moina pwede na sa mga fry. So ang Moina ang Magna na naman pwede na sa mga ganito kalaki ng mga goldfish fry. Ayan. So may mga alaga din ko na Magna na Daphnia, and pinifeed ko rin dito minsan sa kanila. Ngayon mag-prepare na rin ako ng baby brine shrimps para na naman bukas mag-feeding sa mga goldfish fry. So anong mga kailangan natin? Ito, subaybayan nyo. Ito yung mga kailangan natin sa pag-prepare ng brine shrimp. Ito, hatchery. Ito yung DIY hatchery ko ng brine shrimp. So panoorin nyo yung paggawa ko nitong hatchery na to ng brine shrimps. And kailangan natin ng asin, yan, salt. And kailangan natin ng egg ng brine shrimps. So itong ginagamit ko na egg ng brine shrimps. So ito siya, OC Pro 80. Ayan, matagal ko na to nabili. So ngayon ito ginagamit ko sa pag-feed ng mga fry ko, goldfish, tsaka mga convict cichlid. And kailangan natin ng scoop. And tsaka tubig. Yan. So ito yung mga kailangan natin para mag-hatch tayo ng brine shrimp. Ngayon ito hatchery, mayroon yan siyang ito sabit, pang sabit. Yan, para sabit natin. Ito yan. Sabit yan siya dyan. And then kailangan natin ng aeration. So ito meron akong air pump. So yung air pump ko nilagyan ko ng check valve kasi ang problema pag nag-run out minsan ang mga brine shrimp tatagas kapag walang check valve. So itong check valve na to hindi maganda yung performance kasi kahit walang hangin may tendency na bababa pa rin yung tubig pupunta dito mismo sa loob nito. So anyway, for the meantime okay lang yan siya. So lagay natin ng aeration ang brine shrimps kasi ang brine shrimp kailangan nila yan ng hangin para mag-hatch. So ito naka-on na ang hangin. May hangin na siya pumapasok. So, ngayon lagyan natin ng tubig. Ayan. So napaka-importante sila yung tubig. Kahit mga kalahati, mga ganyan lang sa dami. Ganyan siya. And check natin kung mayroong mga bubbles na lumalabas. Ayan. So good na yan, meron ng mga bubbles. Yan. Ibig sabihin mayroon ng aeration. Okay. So napaka-importante kasi yung aeration. So minsan kasi pag walang aeration, yung brine shrimps matagal mag-hatch. Mag-hatch din siya pero matagal, and mostly mamatay ang iba. So yan. Okay. So naka-power on na yung so mayroong control valve dito. Pwede natin mapahinaan ang tubig, ang hangin, tsaka mapalakasan. Ayan. So next natin na ilagay ay ang salt. Kailangan lang natin ng isang kutsarita na salt. Yan, mga ganito kadami na salt. Yan. Lagay natin sa tubig. Kasi ang brine shrimps kailangan nila ng salt. Sa iba sinusukat talaga yan yung ppm ng salt.
So since wala akong measurement paano malaman yung ppm, isang kutsara lang, no? Good na yan, mag-hatch na rin yan yung mga brine shrimps dyan. And ang sunod natin na ilagay ay ang egg ng brine shrimps. So itong OC Pro 80, yan, itong currently ginagamit ko. So maganda din yung performance nito, mga nasa 80 to 90% din ang hatching rate nito. Yan, maganda tong OC Pro 80. So ito siya, ganito, nasa 20 grams. Yan, matagal na yan nagamitan. Ang ginagamit ko naman dito ay itong handle ng kutsara. Yan, ganyan kadami. And then dagdagan pa natin ng isa pa. Yan, or another pa, isa pa, no? Para madami kasing kainin natin. Ayan, so tatlo. So ang hatching rate nito, hatching time niya nasa 18 hours to 24 hours. So pagkadating ng 18 hours, meron na yung mag-hatch, pwede natin ma-harvest. So, pero ang ano lang, ang katagalan niya lang ay nasa 2 days. Okay, so 2 to 3 days pwede natin magtagal ang brine shrimp doon, 2 to 3 days. Yan. So pag dating kasi ng 3 days, ang iba sa kanila mga matay na rin. So pagkadating ng 18 hours or 24 hours, harvest natin. Then the next day, their harvest, and until sa 3rd day. Ito, antayin na lang natin ng 18 to 24 hours. Kung mapansin nyo, yan sa side, merong mga nasa taas na mga egg. So ginagawa ko, gina-flush ko lang sila ganyan para magbalik sila dun sa tubig. Actually, meron talagang mga ganyan, no? Yun yung mga eggs na probably hindi mag-hatch. Ayan. So ang mga eggs na hindi kasi mag-hatch, lulutang yan sa taas. And ang mga mag-hatch na brine shrimps na ay mag-ano sila, no? Magpababa sila. So pag nag-harvest tayo, dito tayo kukuha sa baba. Kasi yung mga nasa baba, yun yung mga brine shrimps, at yung mga sa taas, yun naman yung mga eggs ng brine shrimp na hindi na hatch. Okay, so may matira yan dyan. After 3 days, may matira yan dito sa taas. Yun na yung mga eggs na hindi na hatch. Yan. So later, after 18 hours or 24 hours, makita ko naman sa iyo ang result. Makita nyo, and mag-feeding tayo ulit ng mga goldfish fry gamit itong brine shrimp ko na in-hatch. Kung meron kayong mga question o suggestion, comment nyo lang po sa ilalim ng video na ito. At para sa mga updates, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko at i-click ang bell button para ma-notify kayo sa pinakabagong videos ko. Hanggang sa muli, isa namang magandang araw sa inyong lahat.